Tinitignan niyo rin ba ang nakasulat sa power bill niyo? O baka tinitignan niyo lang kung magkano ang babayaran niyo? Pwes, dapat may alam ka kung paano tumaas o bumalaw ang kuryente. Ang kuryente ay isang pangkalahatang katawagan na tumutukoy sa pagdaloy ng kargang elektriko. Isa ito sa mga pangangailangan ng mga tao sa ating henerasyon. Ito ang nagbibigay ng liwanag sa buhay. Dito kumukuha ng enerhiya ang mga bumbilya sa bahay, washing machine, refrigerator, electric fan, plancha, at iba pang mga appliances na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Siguradong hindi tayo mabubuhay kung walang kuryente. Alam natin yon sa ating mga sarili. Issue ngayon ang tungkol sa mataas na bayarin sa kuryente. Marami tayong binabayaran na kung ano-anong charges na hindi naman natin alam kung para sa ano ang mga ito. Nagrereklamo ang mga tao, ngunit ano ba ang ginagawa ng ating gobyerno? Nakatunganga lang sila at walang ginagawa. Ang topiko na ito ay tinalakay ni Ted Filon sa kanyang palabas na Filon Ngayon. Tunghayan natin kung ano ang reaksyon ng kabataan. Sa Setyembre 22, sa palabas na Filon Ngayon, ay tungkol sa pagbabayad ng kuryente na sobra sa inaasahan ng mga tao. Makikita sa bill ang mga tinatawag na generation charge, ang pinakamalaking bahagi ng electric bill, at transmission charge, and distribution charge, at iba pa kasama na ang tinatawag na mga system loss. Kumakailan lamang nagreklamo ang Meralco ng overcharging sa transmission. Kamakailan lamang nagreklamo ang Meralco ng overcharging sa transmission line cost ng Power Sector Assets and Liabilities Management o PSAM, ang kasalukuyang generator at provider ng Meralco. Malinaw na mayroon ngang nangyayaring overcharging mula pa noong 2006 hanggang sa kasalukuyan. Sa tingin ko po ay hindi namang makatwiran na ipasa natin ang nawawalang kuryente sa Meralco para kasing kinukonsinti nila ang mga magnanakaw dahil tayo ang nagbabayad. Ang Meralco po pala ay ang negosyong walang kalugi-lugi dahil lahat ng nawawala at nasisira pinapasa sa mamamayan. Sa tingin ko po ay hindi naman makatwiran na ipasa natin ang nawawalang kuryente sa Meralco para kasing kinukonsinti nila ang mga magnanakaw dahil tayo ang nagbabayad. Ang Meralco po pala ay ang negosyong walang kalugi-lugi dahil lahat ng nawawala at nasisira pinapasa sa mamamayan. Nananawagan po ako sa ating gobyerno na bigyan pansin ang sobra-sobrang charges na pinapasa sa mamamayan. Bakit at paano sila nakakalusot sa gobyerno? Bakit hindi ibalik sa gobyerno ang kontrol ng kuryente? At bakit walang magawa ang gobyerno? Kasi ba wala silang kakompetensya sa kuryente kaya namamanipula nila ang presyo ng kuryente? Tama ka, Rafania. Hindi dapat na ang mga consumer ang nagbabayad ng mga utang ng Meralco at iba pang electric cooperatives. Hindi rin tama na ginaganito tayo nila. Sana lang, maintindihan ng ating gobyerno ang nararanasan ng mga consumer. Kapag kasi mataas ang demand, mataas din ang supply ng ating kuryente. Masasabi ko na sa ating henerasyon, gayon talaga kailangan ang kuryente. Maraming dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng kuryente dito sa atin. Isa dito ay ang palitan ng peso sa dolyar
pag tumataas ang presyo ng dolyar, tumataas din ang singil sa kuryente ng ating mga generators o tinatawag natin independent power producers. Ang kalawang dahilan ay ang pagtaas din ng presyo ng langis sa pangdaigdigang bilihan. Dahil maraming sa ating mga generators o power plants ay gumagamit ng langis o bunker fuel. So, yan ang dahilan kung bakit naapektuhan sila ng presyo ng langis sa pangdaigdigang bilihan. Nakarelate ba ang supply at demand sa presyo ng kuryente? Ang masasabi ko is, siyempre yes. Alam naman natin sa economics, meron tayong tinatawag na law of supply and demand. Sa presyo, kung kumpara natin, say, dito sa Visayas, compare natin sa Luzon. Dito sa Visayas, ang demand malaki, pero yung supply maliit. Kaya yung presyo mas mataas. Kumpara mo sa Luzon na yung supply marami, yung demand hindi ganun kadami kaysa sa supply. So yung kanilang presyo ng kuryente is sabi natin mas mababa kaysa sa kumpara dito sa Visayas. Ang presyo ng kuryente talagang tumataas dahil po ito sa tinatawag natin na law of supply and demand, especially pag tayo ay nasa peak load. Sa tanong mo kung nakaka-apekto ba ang pagnanakaw ng kuryente sa presyo nito, ang sagot yan malaking oo. Yes. Kung inyong nakikita sa bill ninyo o sa bill ng mga magulang nyo sa kuryente, makikita nyo dyan yung tinatawag natin na systems loss charge. Ang systems loss, may dalawang component yan, technical at saka non-technical losses. Yung technical losses, yan ang mga losses natin sa transformer, power stations, sa lines, lines natin dahil sa layo nito mula sa ating power stations. Ang non-technical losses, yan ang mga losses natin sa pagnanakaw ng kuryente. Kaya masasabi ko sa inyo, pag meron kayong kapitbahay dyan na alam nyo na nanakaw ng kuryente, huwag kayong isuplong nyo sila sa ating kusina para sila ay ating manakit at mabigyan ng kaukulang parusa. So, ang suporta po ninyo sa ating systems loss na yan, pagnanakaw ng kuryente, yan ay makatulong sa pagbaba ng ating presyo sa